Hello guys! Welcome to my vlog and dito na naman tayo sa another day ng ating cooking serye. So nag-isa lang ako dito ng luya and gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kapag nagluluto ako ng kahit anong ulam na merong luya, inuuna ko talaga yung pagluto ng luya kasi mas gusto ko na toasted yung luya na niluluto natin. Ang ating ulam for today is first time kong lutuin. Though nakapagluto na ako ng ibang version ito before, pero ito talaga first time ko siyang lulutuin kasi usually talaga ang parents ko yung nagluluto nito, minsan si mama, minsan si papa. Nung toasted na yung ating luya is sinunod ko na rin yung ating bawang. Kapag ganito talaga yung mga ulam sa bahay, luya, bawang pa lang ang bango-bango na, 'di ba? Gaya nga nasabi ko kanina, ang parents ko talaga yung usually na nagluluto nito. Kasi guys, bihira lang din namin tong lutuin. Depende lang kung merong available at merong mura. Actually, isa sa pinaka main ingredient natin for today's video o yung tinatawag ko na star of the day natin is swertehan na lang talaga kung makakita ka ng mura, fresh pa, at syempre yung medyo mura pa na klase. Nung okay na yung ating luya at bawang, isunod na natin yung ating sibuyas. So, igigisa-gisa lang natin ito guys. Kapag lumabas na yung kanyang, or naging translucent na yung ating sibuyas, is pwede na tayo mag-proceed sa another ingredient natin. Kung toasted na yung ating sibuyas, is isunod na natin ang ating star of the day, ang labong or tambo sa iba. Actually, nalilito pa rin ako hanggang ngayon kung ano ba talaga yung tamang tawag dito, kung labong ba or tampo. Kasi nung binili ko to, sabi ko, tambo ba ito? Tapos ang sabi sa akin ng tendera, ay hindi po. Tapos may lumabas pa na isang tendera, sabi niya, "Huy, yan yung tambo." Sabi niya, labong. So, hindi ko alam kung anong ba yung tamang tawag dito, guys. Guys, i-comment nyo nga kung ano yung tamang tawag dito o kung ano yung tawag nito sa inyo. And i-comment nyo na rin, guys, kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakabot itong video ko. Ito ay umabot ng 1.5 kilo dahil mura lang yung kilo nito sa iba. I mean, dun sa nabilihan ko. Ang kilo lang nito is parang 40 pesos, parang ganun lang. Pero dito, alam niyo dito sa amin sa city, umabot na to ng mga nasa 80 pesos per kilo. Kaya nung binili ko to is ginrab ko na yung opportunity talaga. Actually, pati yung mga kasamahan ko bumili rin. Nga lang, nahuli lang ako kaya 1.5 na lang naiwan sa akin. Nung mga time na niluluto ko to, hindi ko rin alam kung tama ba yung ginagawa ko, pero ginigisa-gisa ko siya, gaya ng nakikita ninyo. And habang ginigisa-gisa ko to, iniisip ko din kung ano yung susunod kong gagawin, kung maglalagay na ba ako ng gata or ano, hindi ko rin alam. Parang let's trust the process na lang talaga. Habang ginigisa-gisa ko yung ating tambo or yung labong, is naglagay na rin ako ng paminta at ng asin. Para dito pa lang, kasi iniisip ko talaga dito pa lang is para magkaroon na ng lasa yung ating labong or yung tambo. At wala rin akong talagang idea kung talagang ma-absorb niya ba yung lasa ng asin or ng paminta natin dito, bahala na ganon. Yung ganito kasi talaga guys is kumbaga parang experimental din talaga yung pagluluto. Kailangan mong mag-experiment or kailangan mo muna siyang i-explore bago mo siya matutunan talaga ng tuluyan. So open naman talaga ako lagi sa pag-i-explore ng bagong bagay, lalo na pagdating sa pagluluto. After ko maglagay ng mga pampalasa gaya ng asin, MSG at paminta, is isusunod na natin ilagay yung ating sili haba. Actually, sa personal, ang lalaki ng mga siling haba na to parang dinosaur kalalaki. Chares lang. Pero alam nyo guys, mas maganda kasi maglagay ng mga ganito kalalaki na siling haba para kitang-kita mo talaga yung mga sili, ganon. So after ko siyang igisa ng mga around more or less 7 minutes, is ilagay na natin yung pangalawang gata. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, nag-i-explore pa lang talaga ako dito sa putahe na to kasi nga first time kong lutuin tong labong or yung tambo. And nilagay ko hindi naman karamihan kasi ang bilin sa akin ni Papa is wag ko daw uubusin agad-agad yung pangalawang gata. Parang unti-unti lang para mamaya pag ilagay yung kakang gata at medyo kulang pa sa sabaw is pwedeng ilagay yung pangalawang gata.
At hindi naman nga ako na-inform na muntik ng matuyuan yung ating labong or yung tambo dahil inabsorb ni tambo or ni labong yung ating pangalawang gata. Ano ba to guys? So ngayon, dagdag tayo ng pangalawang gata. Ayun nga guys, pagpasensyahan nyo na talagang nag-explore talaga tayo dito. Nung medyo satisfied na tayo sa dami ng pangalawang gata or ng sabaw, is gisa-gisa lang natin siya and pwede na natin ilagay yung ating tanglad. Actually, masarap talaga pag maraming tanglad dito guys. So ito, mga 3 tangkay ito ng tanglad. So binaon ko lang siya dyan sa mga labong para mas ma-absorb or mas lumabas yung aroma ng ating tanglad. So after natin pakuluan yung ating ginataang labong or tambo is nilagay ko na rin yung ating inihaw na isda. So ito ay 2 perasong isda lang. Actually 3 to guys. So yung isa hindi ko na sinama. So itong isda nito is masarap talagang partner to or isahog sa kahit anong putahe na merong gata. And ayan, nilagay ko na rin yung naiiwan pang pangalawang gata para masabaw talaga siya. Lumabas yung sabaw kasi mas gusto ko dito yung maraming sabaw. Ayoko nang nabibitin sa sabaw guys. So, since nalagay na nga natin yung ating inihaw is, ayan, nilagyan ko lang siya ng sabaw para magkaroon or mag-moist pa yung ating isda. And papakuluan na lang natin to. Pag after kumulo is pwede na natin ilagay yung ating kakanggata. Ayan, so kumulo na at nilagay na natin yung ating kakanggata. Ayan guys, makikita nyo marami talagang sabaw to kasi sinadya ko talagang maraming sabaw. Actually, binili ni Papa dito is 3 perasong nyog daw. Ito masarap talaga sa mga ginitaan is yung maraming sabaw kasi alam niyo yun guys, hindi kayo mag-aagawan sa sabaw, hindi siya bitin, at saka mas malasa yung mga ginataan talaga pag maraming sabaw or talagang maraming kakanggata. At syempre, mas masarap talaga sa mga lutuin natin, yung hindi natin tinitipid, lalo na kung tayo naman yung kakain. Kasi parang gawin nating reward sa ating sarili, lalo na kung nagtatrabaho tayo, ito na yung pinaka-reward natin sa sarili natin na hindi tayo nagtitipid pagdating sa pagkain na kinakain natin. So dito guys, napakuluan na natin ng bonggang-bongga yung ating ginataan. So after ko tikman yung lasa at i-adjust ng konti pa yung lasa is pwede na natin ilagay yung ating dahon. So yung nabili ko dito guys is dahon ng saluyot. So nakadepende pa rin sa inyo guys kung ano ilalagay nyo. Pwede kayo maglagay ng malunggay, pwede kayo maglagay ng dahon ng sili. Pero ito talaga yung best partner ng ginataang labong or tambo talaga guys, yung saluyot. Ang ganda-ganda talaga guys kasi tignan nyo, fresh na fresh pa kahit ilang araw na nakastock sa ref. At ito na guys, luto na yung ating ginataang labong or tambo with inihaw na isda at saluyot. Sana may natutunan kayo dito sa ating cooking series. And don't forget to like, share, comment, and follow na rin guys. And guys, baka meron kayong mga suggestion kung ano pa yung mga gusto nyong lutuin kong putahe para gagawa natin yan ng paraan at gagawa natin ng time na makapagluto. So yun lang guys. Bye guys!